Hello mga boss, kumusta? So, ngayong araw, sa suspension naman tayo ni Enduro 125. So, ito na yung mga front suspension parts natin. So, itong mga to, nalinis ko na sila, na-degrease ko na din. Tapos, may mga bagong parts na rin. So, tapos, meron na rin tayong rear shock. So, yung rear shock natin, ito sila. Ito brand new, super old stock. Tignan natin maya-maya, no? Pakita ko lang sa inyo yung mga parts ng front shock natin. Then, ito yung mga orig na baso natin. Ayan. So, binapor blast ko na to, kaya makinis, no? Matagal-tagal na rin itong na vapor blast, pero okay pa rin naman. Makinis pa din. Tapos, ito yung isa. Ito yung medyo masama yung kondisyon. Pero, ayan. Kaso lang, mahirap tong hanapin, eh. Ito yung sa may ilalim. Tapos, yung mga spring, small spring. Tapos, ito yung mga inner tube. Ito yung mga nabili kong bagong inner tube. So, itong mga inner tube na to is pang DT100 na. So, yung Enduro 125 kasi yung inner tube niya, may mga damage. At hindi ko pa yun na hard chrome. Kasi mas murang bumili nito. May mga konting mancha lang. And may mga konting mancha, pero dun sa stroke, yung shock stroke niya dito, wala naman damage, ano. So, ang kaibahan lang sa Enduro 125, yung Enduro 125, itong bushing na to sa loob, removable. Pero dito sa DT100, ayan, nakalock na yan, nakafix na. Tapos, ang gagamitin kong damper, yung pang Enduro 125 pa rin. Ayan. Iba kasi to, eh. Kakaiba siya. Ayan. Orig na oil seal. Ayan, metal yung gilid. Meron na rin tayong mga zinc plated na parts. Yung pork boots or dust seal. Dust seal. Tapos itong mga nut natin, pork nut. Ayan, inner tube nut. So, bumili ako ng bago. Kasi yung sa DT100, pang siya, Allen type, yung nakalubog, no? Flat lang siya. Yung Enduro 125 kasi, nakalabas yung ulo. So, ayan. Pero balak ko pa rin namang ipa-hard chrome yung orig na inner tube ng Enduro 125 natin. Para magamit ko pa yung ibang orig na parts niya, no? Pero, ayan. Dito na muna tayo sa rear shock. Ito yung mga orig rear shock ng DT100 or Enduro 125. Sobrang old nito, guys. As in, sa karton pa lang. Super old na talaga. Ayan, nadudurog na yung karton. Kumbaga sa motor, ito na yung mami. Ano? Nakahukay tayo ng mami. Ito yung orig na part number. Tapos, ito yung mga orig na rear shock natin. Ayan, may mga dumi lang. Grabe, KYB orig. Made in Japan. Ayan, tapos distributed siya ng Norquist dati. Tago lang natin yung karton. Kasi yan yung artifact na para tayo nakahukay ng mami, ano. Ito yung isa. KYB din. So, okay. Itong mga rear shock na to, wala nang gagawin dito. Isasalpak na lang natin. So, magtrabaho na tayo dun sa front shock. Umpisa natin, ilagay muna natin yung mga oil seal natin. Ito yung isa. So, ito yung mga orig oil seal. Bakal yung gilid. Wala siyang, though bakal din naman yung mga bagong oil seal ngayon, pero may coating na rubber. Ito wala. So, ayan, dahil hindi kagandahan yung surface nung papasukan ng oil seal natin, and luma na kasi, lalagyan ko to ng sealant. Lagyan lang natin ng sealant itong gilid.
na tong pinagdaanan siguro. Marami ng ukay dito eh. Hirap makahanap ng bagong ganito guys. So ngayon, i-drive lang natin ito dito. Meron tayong ayan, bearing driver. Gamitin natin. Okay na siya. Tapos, punasan lang natin yung excess na RTV. Tapos, lalagay na natin yung mga spacer at lock nila. Spacer. Tapos, yung clip. Okay. Tapos, spacer. Yung clip din. Lagay na rin natin yung mga bleeder bolt. So, meron na akong bagong stainless bolt dito. Stainless. Tapos yung isa. Alright. Lalagyan ko muna ng grasa yung lip. Ayan. Bago natin ilagay yung mga dust seal. Ito na yung mga brand new dust seal natin. Made in Japan. Ayan. Ito mga dust seal na to, same lang ng ng YT. Install na natin. Ganyan. Maglalak naman yan eh. Ayun. Yung isa pa. Alright. Konti punos lang pala matatanggal na. So dito tayo sa mga damper. Tabi lang natin to. Tapos na tayo doon. Lagay lang natin yung mga slider. So yung makinis, dito yan. Yung hindi masyadong makinis, dito. Basic lang naman yan. Papasok mo lang dito. Tapos yung circlip. Circlip natin. Okay. Yung isa. Okay. Tapos yung mga spring. Okay, so ngayon, lagay na natin to sa inner tube natin. Lagyan natin ng konting oil. Ayan. Isa. Pasok. Yung isa din. Okay. Tapos yung dalawang sleeve sa ibaba. Okay. Okay, pasok lang muna din natin yung malalaking spring natin. Para maitulak yung mga dumping rod natin kapag nilagay natin yung baso. So, lagay na natin yung isang baso. Ilagay ko lang tong baso. Meron na tong grasa sa lip. Tapos guys, yung bolt. So meron na tong copper washer. Hindi ko siya matanggal na iwan dun sa loob. Hindi ko na rin tinanggal. Alright.
Okay, so ngayon guys, ilalagay na natin yung fork oil natin. So ito yung nabili kong oil. Maxima Racing Oil. Tapos number 10. 10 weight. Okay, so yung oil capacity natin per shock ay 130 cc or 130 ml. Based sa ating service manual, ano. Lagay na natin yung oil, 130 cc. Hanggang sa magdampen na yung shock natin. Ayan, meron ng resistance. So, pwede na nating install yung spring. Tapos, itong nut, guys. Alright. Ito yung isa. Okay, so pwede na nating install yung clamp natin dito. Pati yung mga ano niya. Stud. Lalagyan ko lang to ng thread lock. Konting thread lock lang. Medyo mahirap ipasok eh. Tapos, lagay lang natin yung clamp natin. Pati yung spacer. Ayan. Mga lock washer. Yung dalawang nut. So, ayan mga boss, natapos na natin yung mga front shock natin. Ayan. Makinis. Makinis na ulit sila. Ayan, pwede na ulit gamitin. Tapos, okay na rin itong mga rear shock natin. Ayan, salpakan na lang. So, ayan mga boss, hanggang dito na lang tong video na to. Yung engine parts, nakumpleto ko na rin sa wakas. Kakakumpleto ko lang. So, hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.